Hi and good day everyone. This is your host, Brober. Welcome to my podcast, Walking to the Lights, Paranormal, Mysteries and Wonders. A divine story, a lot of things na pwede nating pagsaluhan sa kwentuhan na ito. Actually, ito ngayong gabi, biglaan lamang to. At sabi ko, sige, total na libre naman ako. Gawa na ako sa pang storya na pwede kong ibahagi sa inyo. Bigla ako kasi siya naalala. Sabi ko, pwede yun na. Sabi ko, pwede itong i-share itong kwentong ito. Kasi tayo naman pag may libreng oras tayo, ang hilig natin magkape. Yan. So, ngayong gabi, ito'y patungkol sa isang coffee shop na kung saan mayroon akong na-encounter at nakakatuwa lang din at the same time kasi para bang isang kwentuhan na parang normal lang yung naganap. So, simulan natin ang kwentuhan na to na may kasama masarap na kape. So, simulan natin at tara, samahan niyo ako sa kwentuhang patungkol sa isang kaluluwang lumapit sa loob ng coffee shop. Eto na nga yung naging kwento. So, tumungtong yung oras ng usapan ng kayayaan na bandang around 6:30 to 7 p.m. ang call time. So, yung grupo kanya-kanyang message kung sino yung sasama, kung sino yung darating sa usaping oras, no? Minsan talaga mas masarap yung hindi mo plano, yung biglaan dakat. Kasi talagang, alam mo yung lahat present eh. So, kanya-kanyang tanungan. O ano, pwede ka ba ngayong gabi? O, libre ka ba? O, nilakad tayo. Punta tayo rito sa kapihan. So, in short, nagkahayaan kami dahil malamig nga yung panahon. Naisipan namin magtumambay sa isang coffee shop. Kilala yung coffee shop eh, kung tutuusin mo. Kilala talaga siya, sikat siya. And tumungtong nga yung around 7. Aba, unti-unti, no? Dumami yung grupo, nakabuo kami ng isang malaking long table, as talagang literally long table talaga sa dami namin. Kasi itong grupo na to, mahal ko itong grupo na to kasi sila yung mga natulungan namin na hindi magkakakilala, na naging close na lang at the long run. Lagi sila nagkakasabay-sabay sa bahay namin. Pag may mga session, no, may mga, ano mo yun, kwentuhan, ganyan. Hanggang sa taon na yung binilang, 6 years na, 7 years na yata, na magkakakilala, no? Naging pamilya na. Hindi lang basta kaibigan, pamilya na yung meron, kumbaga. Pero yun, nabuo yung grupo because of that, because of Grover. At the same time, pinili namin na magsama-sama dahil nga parang masaya. Then, so, habang nandun na ang lahat, nagdatingan na pati yung mga anak nila, kanya-kanya na ring kwentuhan, no? Nabuhay ang gabi ng mga marites. Tatawa na kami, nagbibiroan kami. Ang apaw yung sa dami ng kwento na lahat masaya, ganyan. Kung ano, order na tayo, sabi namin gano'n. Taanungan na, o ikaw, ano gusto mo? Ako, white chocolate mocha. Ako, Spanish latte. Ako, sige, caramel. Mas gusto ko yung caramel. Isa nagkakalawa. Ano to, cold o hot ka ba? May mga ganun mga moment, no? Parang, syempre, hot ako. Di ba, may mga ganun kwentuhan, no? So, parang, ordinaryong gabi na kwentuhan ng magkakaibigan. Biglang binalot ng kakaibang eksena. So, ang bawat isa, kanya-kanyang order na pumasok na dun sa loob. Yung iba pumila na rin sa harap ng counter. Namili na rin ng mga kung ano-anong klase ng cake. May black forest, may carrot cake, may mga banana cake din. And then may mga pasta rin nandoon. Halo-halo eh.
Then, sabi ko nandun ako sa labas eh. Tataka ako sa mga to, bakit ang tagal dun sa loob o sa orderan. Siguro sabi ko, ay, madami sigurong nakapila. Ang dami kasing tao. Uy, as in talagang daming tao. Ang unang pinili namin dapat na pwesto, dun mismo sa loob ng coffee shop. Pero sa tingin ko, sabi ko na, hindi tayo magkakasya dito. Sabi ko, sa dami natin. So, lumabas kami. Meron silang provided na upuan doon sa labas ng tapat ng coffee shop. So, malamig naman, okay naman, yung weather. Habang humihigop ka ng mainit na kape, alam mo yun, yung ganun, may kasamang kwentuhan. Hanggang sa sabi ko nga lang, ang daming tao sa loob, ang haba ng pila. So, medyo parang nainip ako. Parang gano'n yung pakiramdam ko. Pero, sabi ko, alam mo bang parang iba yung pakiramdam mo? Parang may paparating na spiritual. Alam mo yun? Hanggang sa, sabi ko, teka, sabi ko sa asawa ko, sumama ka na sa kanila, pumasok ka na sa loob, umorder ka na ng white chocolate mocha, mainit, sabi ko na nun. Siguro mamili ka na kung anong gusto mo. Magsisiyay lang muna ako, maghuhugas ako ng kamay, sabi ko na sa kanya. I-take over mo na lang muna kung ano yung meron, sabi ko. Di ako, pasok ako sa loob ng coffee shop, nag-CR ako diretso ko rin. May naramdaman ako na para bang kasabay ko siya na pumasok. Tapos parang ang nangyari, nauna siya. Parang ganun yung eksena. So yung pakiramdam ko nung una, yung senses ko, yung sensitivity ko, pakiramdam lang eh. Eh syempre yung pang-amoy ko, parang, sarap ng amoy ng kape. Parang ganun yung pakiramdam. Doon ako nakapokus sa naamoy kong kape. So parang wala namang unusual. Pero yung pakiramdam ko, alam ko rin na may sumabay sa akin. Pero ini-ignore ko siya. Hindi ko siya pinapansin. Parang gano'n. Hanggang sabi ko, ay, teka, sandali. Sabihin ko, ano meron? Parang gano'n. Parang, teka. Ano yung, parang may nadidinig akong ingay. Parang gano'n. Pero, ang mga boses, sabi ko, galing sa mga tao. Parang gano'n. Yung ingay na sa loob ng coffee shop, dahil maraming ang tao, pero may isang boses akong nadinig na alam ko hindi galing sa tao. Ignore pa rin. Huwag mong pansinin, sige, okay lang. Ayos lang yan, sabi ko. Yung sinasabi ko kanina na sumabay sa akin pagpasok sa coffee shop, may ganun akong pakiramdam. Tapos, dumiretso ko doon papuntang CR. May nadaanan ako na para bang nakatayo siya doon sa gilid na nakaharang na madadaanan ko talaga. Alam mo yung parang eksenang tumagos ako sa kanya. Ganun ngayon nangingilabot as ang kilabot ng mga nangingilabot ako habang kinikwento ko itong pangyayari na ito. Kasi talagang hindi ko siya nakita. Hindi ko nakita kahit sa vision ko. Pero may nadinig ako. Nandito ako. Gumanon siya sa akin. Ito. Parang ganon. Teka. Parang umagal sa akin. Naghihintay ko. Parang ganon. Ako, diretso sa CR. Pero alam ko, mayroon akong tinamaan na nakatayo dun sa harapan ko na tinagusan ko. Pag tagos ko ganon sa kanya, doon ko na na-confirm, ay, sabi ko, may dinaanan ako. May nalagpasan ako. Kaya ako naman diretso siya. Hugas ng kamay. So, ginawa ko yung dapat kong gawin doon sa CR. Kasi yung CR, isa lang yung malaki yung CR, pero magkasama yung male and female, parang gano'n. So, pag may babae sa loob, hintayin mo muna siyempre lumabas, matapusin mo, then saka ka pumasok, parang gano'n. So, pumasok na ako. Pagkas ko gumamit ng CR, may salamin, malaki, mahaba, tapos yung hugasan ng kamay. Pagbukas ko ng pintong gano'n, meron na naman ako naramdaman nasa bandang kanan ko. Sa salamin, naaaninag ko siya. Nakikita ko siya sa salamin. Pero,
parang pilit ko siyang ini-ignore. Kasi nga sabi ko, okey lang 'yan, hindi naman siya bad spirit or nakaka-worried ba, yung mag-iisip ka, ano 'to, hindi ka matatakot, sa present niya. Pero alam mo yung feeling na parang may shadow sa gilid mo, sa peripheral view mo, na may nakatayo. So nakikita ko siya sa bandang salamin na ang suot niya puting-puti na matandang lalaki. So, ang ginawa ko pa rin, naghugas lang ako, naghilamos ako. Sa isip-isip ko, dasal lang ako, ignore lang kita, hindi ko alam ano pakay mo, ano gusto mong sabihin, kung may kang gustong sabihin, sa ibang paraan mo na lang gawin. Yan ang sinabi ko. Sinasama kita sa dasal, parang gano'n. Yun lang yung sinabi ko. Kasi mag-isa lang ako sa CR, sa laki ng CR. Ako lang yung tao napansin ko, parang ako, mag-isa lang ako sa loob ng CR. Which is ang daming pintuan para sa iba. Sige, sabi ko, may gusto kong sabihin, pakikinggan kita sa ibang paraan, ano gusto mong ikwento, okay lang sa akin, sabi ko nga. Yun yung sinabi ko sa kanya. Literally sinabi ko yun sa bibig ko. Di okay na, labas ako. Paglabas ko naman, diretso na ako sa counter. Nakipila na rin ako, tapos kinuha ko na yung hinintay ko yung kaping in-order namin. So, bit-bit ka na, labas na ako, po na ako. So, ang dami namin kwentuhan ng grupo, masaya, ganyan. Ito na naman tayo sa eksenang ito. Yung kasama namin bagong dating. Tatlo sila eh. Tatlong babae bagong dating. Nandun si Sis Carol, si Jonah, kasama niya yung asawa niya at yung mga anak niya. Din ganun din si Sis Carol, kasama niya rin yung asawa niya si Bro Erwin. And then, si Jonah, dalawang anak niyang lalaki, si Simon at saka si Kuya Dom. Around 13 yata, and then 7 or 8, parang ganun ang range ng edad ng dalawang batang lalaki. Then si Sis Grace, okay. Si Sis Grace, natid lang siya ng asawa niya, and then drinabay na doon sa coffee shop. Okay. Dating na sila. Buo na yung mga marites. Sabi namin, uy, buo na yung mga marites. Naka-uniforme pa. Sabi namin, naloloko namin kasi nga, mahihilig sila doon malamig, no? Mahilig sila sa maong na jacket. Pag naka-maong na jacket, naloloko namin, may biroan kami na, oops, naka-uniform. Malakas ang radar niyan. Parang ganun ginaganon namin. So, parang napaka-lively ng usapan, napaka-ganon. O kayo, sige na. Order na rin kayo doon, pumila na rin kayo. Habang nakapila pa yung iba doon, makisabay na lang kayo. Kasi ang haba talaga ng pila. Hanggang sa sabi ng dalawa, ni Sis Carol and Sis Grace, tara, siyaw tayo. Sabi ng dalawa. Nadinig ko. Yung dalawang yon, parehas may sensitivity. Malakas ang sensitivity doon. Pero I don't know bakit at that time, hindi nila masyadong naramdaman or hindi sila nagkwento agad-agad. No? Kasi ang eksena, mula sa labas, pumasok na naman sila coffee shop, diretso CR. Nag-CR sila, nagkataon na sila rin ang tao doon sa CR. So, CR na silang dalawa. Naghintayan sila doon sa labas. Tapos, balik sila. Pagbalik nila, biglang, bro, may kakaiba. Hindi sila sigurado eh. Hindi sila sigurado sa sinasabi nilang kakaiba. May kakaiba, bro. Pero I don't know kung ano yun, sabi ni Sis Carol at Sis Grace. Si Sis Grace naman parang, parang, ang bigat ng pakiramdam ko. Parang gumaganon si Sis Grace. Parang may nakapasan, alam mo yun, bro. Parang, sarap din nung isa sa akin din, sabi niya na, parang may nakadikit sa amin. So ako, hindi pa ako nagkukwento sa kanila dahil wala akong pinagkwentuhan. So inignore ko nga, ayoko nga. Sabi ko, pass muna tayo. Gusto ko lang mag-enjoy. Gusto ko mag-relax. Kalmado lang spiritual dapat. Yung gabing yun, para maging masaya, mas okay, smooth. So parang, parang gano'n lang yung store. Parang gano'n lang. Relax lang. Panibuntong hininga. Hindi na naman mapakali yung dalawa. Si Sis Grace and Sis Carol that time na nagkukwento. Eto, yung anak ni Jonah na si Simon,
naglalaro sa tapat ng coffee shop. Pero kasi transparent yung ano ng coffee shop eh. So from outside, kita niya yung loob ng counter dun sa may cashier kasi halos magkatabi eh. Cashier, tapos yung sa may kapihan, and then yung CR, yung papuntang CR. Etong si Simon, habang naglalaro ng sa ano niya, sa cellphone niya, nag-aaganon, tapos na sa ano, bigla raw siya parang napatingin dun sa may counter. Eh yung bata kasi, isa yan sa mga batang may gift na ginaguide ko at the same time. Tinuturuan ko, eh ganito gagawin mo. Pag may ganyan, ganito ikwento mo sa akin. Huwag kang matakot. Kausapin mo na ganito dapat ng ganyan pag nilapitan ka or what. Pag nakita mo, kwento mo sa akin, sakay mo iba to, ganyan. Etong Simon, kapag nag-aaganyan, dapat kasi nakatapat siya dun sa may salamin sa may salamin siya nakatapat eh. So, habang nag-aaganon siya ng laro niya, alam mo yung nakayuko, biglang napatingin ng ganun sa salamin. Gumanong ganun pa. Alam mo yung parang tinitigan niya pa. So, parang, as in, nakita ko rin na may nakikita itong batang ito sa isip-isip ko. So, ako, ini-ignore ko nga. So, hindi ko siya nakikita sa isip ko nung una sa vision ko. Etong Simon, sa pamamagitan ng mata niya, yung sensitivity ng mata niya malakas kasi. May nakita. And then, yung nakita niya, balikwas siya sa nanay niya. Nay. Nagano siya nanay niya, kay Jonah. Sabi niya, Nay, may lalaki dun yun, parang shadow na, ang bilis-bilis gumanon sa bar, doon sa may counter, doon sa may kapihan, doon sa malapit sa CR. Nung nagkukwento pa lang yung batang ganon, ini-ignore din ni Jonah. Ano yun yan, hayaan mo, parang ginaganon niya, parang ayaw niyang pansinin yung bata in the sense, parang ignore lang kasi nga, ang sarap ng kwentuhan eh. Yung si Simon, hindi mapakali. Ako alam ko na sense ko na kagad. Nung habang nagkukwento si Simon sa mama niya, alam ko sa sarili ko na may nakita yung bata. So gawa nga lang parang ini-ignore ni Jonah yung anak niya. Tumakbo papunta sa akin yung bata. Robert, sabi sa akin, Robert, sabi niya gano'n. Bakit? Ano yun? Sabi niya, may sasabihin ako, I need to tell you something. Paulit-ulit yung bata. What? Sabi ko nga kanya. Taglis kasi magsalita yung bata. Actually, ngayon kasama ko eh. Nandyan na sa labas yung bata. Nag-swimming sila dun sa itaas, sa pinaka-itaas na itong hotel. Sabi ko nga lang, oo, sige, ano yun? Sabi ko, ano yung nakita mo? Sige, sabihin mo sa akin. Sabi ko ganun. Robert, I saw someone, a big shadow, very fast. Sabi niya ganun. Ang bilis, gumanong sa bar, then galing sa CR. Sabi ko sa bata, yes, ganun na sa kanya. Kasi kino-confirm ko sa kanya, bilang mentor niya, lagi akong may confirmation. I make it sure na nakita niya, nabivision ko, nakikita ko at the same time. May mga ganun kaming practice. Pag meron kang nakita, sabihin mo sa akin. Titignan natin kung legit yan, kung ano yan. Pagkasabi ng bata pa lang sa akin, parang sinum na bumalik ako dun sa loob ng CR. Sa isang iglap, para akong tumayo uli dun sa CR na naghuhugas, pero at this time, nakita ko talaga yung matandang nakaputi na nagkukwento pa sa akin na nagsasalita siya. As I remember, sabi ko, sige, pakikinggan kita. Ano man yung kwento mo? Literally, sabi ko ganun, in a minute of ilang minuto, pakiramdam ko,
para ako nag-buy location somehow. Pero parang in another dimension somehow na parang hinigop ako sa eksena na gano'n. So nakita ko mismo yung matanda na ibang lahi na Arabic eh. So sabi ko, napatingin sa akin gano'n. Na nakangiti sa akin, as in yung ngiti niya na masaya siya. Na para bang at long last may nakakita sa akin. Parang ganun. Ganun yung eksena. Parang bang nakita ko. Parang ganun. Teka sandali, sabi ko, ano to? Sabi ko, para ako nag-by location, spiritually na pumasok ako dun sa dimension niya. Hindi ko ma-explain ano yung eksaktong tawag sa ganung bagay. Sabi ko, sige, kung may ibang parang ka pa, may gusto ko pang sabihin, okay lang, sige, sabi ko gano'n. Tapos, hiniyugop uli ako pabalik sa katawan ko. And then, eto na, tanong sila sa akin, yung eksena na, kasi nakita rin nila nagkwento na si Simon. Sabi ko dun sa nanay, sinabi ko rin kay Grace, sinabi ko rin kay Carol, meron kayo nadaanan, kagaya ko, sabi ko gano'n. So, meaning, yung nadaanan ko na tinagawasan ko na nakatayo doon na matanda, dinaanan din ni Carol at ni Grace. At the same time, tinignan din sila at naghintay din yun doon sa kanila na matapos. Okay na, sige. Nasabi ko na, sabi ng nanay, sabi ni Jonah, oo nga bro, pero nagsasabi kanina ayoko lang pansinin eh. Kasi ang ganda ng kwentuhan namin eh. Okay na ako yung kwentuhan namin sa kanya. Kasi wala lang yan, sabi ko, Simon, sign of the cross ka, you pray for it, for the soul, sabi ko gano'n, pagdasal mo yung soul para maging okay na siya kung nasan man siya. So, yung kaping yun, masaya. Uminom kami ng coffee, kumain ng bagya, tuloy ang dandalan, tuloy ang maritsan, ang bawat isa, yung grupo ng mga lalaki, grupo ng mga babae, nagkakakuha, nagkakabiruan, nagkakaasaran, pati yung mga bata, naglalaro pa rin. Si Simon pa rin, yung mata niya pa rin, once in a while, doon pa rin nakatingin kung nasaan yung soul at the same time, doon sa may bar. Kasi nga, patawid-tawid daw eh. Ganun sa soul. Yung soul, patawid-tawid doon sa mismong counter. Sa mismo malapit sa kahera. Ayun na, sabi ko. Patapos na itong eksena na ito, sabi ko ganun, uwian na. So Simon, sabi mo, huwag na siya sumama, dyan na lang siya, and we will pray for it, sabi mo. So, nagpaalam na, okay, ingat kayo, uwian na. Sige, see you another day, ganyan, kwentuhan, next time uli. Thank you sa masayang gabi. So, in short, naghiwa-hiwalay na kami ng uwi. And then, nag-bless pa si Simon, yumakap pa, pati si Dome. Ganun din ang bawat isa. So, nakauwi na kami, late na rin. Siguro mga past 12 na. So, pagpasok sa bahay, akala ko okay na, wala na. Iba na naman yung pakiramdam ko, sabi ko, ano ba to? Parang sinundan niya ako. Parang sumama sa akin. Kasi nakita ko nung inigop ako doon, papasok doon ulit sa CR habang nagkukwento si Simon sa akin. Hindi ko ma-imagine kung paano nangyari. Na parang natuwa yung soul sa akin. At long last, nakita ko siya. O may nakakita sa kanya. At may nakadinig. Parang ganun. Hindi ko ni-expect na hanggang sa bahay, iba pa rin yung pakiramdam. Alam mo yung pakiramdam na laging may nakatingin sa gilid mo o sa likuran mo na may nakatayo. Parang ganyan yung pakiramdam ko. Pagpag ako. Sabi ko, kung sino ka man, hanggang dyan ka na lang sa labas. Pero kung wala kang masamang hatid, sige, bahala ka. Kung gusto mong kwento yung nangyari sa'yo, okay lang, walang problema. Kung anong paraan mo, bahala ka. Sabi ko nun sa kanya.
Kasi yun din ang sinabi ko literally dun sa loob ng CR ng coffee shop eh. So hindi ko rin maintindihan din at the same time, parang antok na ako. So pahinga na ako, sabi ko. And then, sabi ko, ma, antok na din ako. Sabi ko naman. So ang ginawa ko, naligo na lang ako, nagbihis, timpla ng kape uli. Dahil ako, coffee slave ako eh. Pag nakakainom na ako ng kape sa gabi, antok na ako kagad yan. Pagkatapos nun, nahiga na ako. Pag pikit ko gano'n, no? Teka, sabi ko, ba't nandito ako? Sabi niya, bakit nandito ulit ako sa coffee shop? Sabi niya nun. So yung eksena ko, parang hiniikot naman ako pabalik dun sa coffee shop. Tapos ang paakbang ako, papasok. Pagpasok kong ganun, dapat upo na lang ako ganun eh. Hindi eh. Parang naging eksena uli nung kung paano yung ginawa ko dun sa loob ng coffee shop nung nandun kami. Na pasok ako sa coffee shop, diretso ako sa washroom. Nakita ko na naman dun yung matandang lalaki. Nakatayo uli. Para bang umulit yung kwento. Yun nangyari. Pero this time, ang pinagkaiba, nung makita ko siya, sabi ko, excuse me, sabi ko yan sa kanya. Makikidaan. Tapos ang response niya sa akin, para bang ginanon niya yung kamay niya sa akin. Parang, wait, sabi niya, somebody there's inside. There's two lady. Tapos sinabi niya, sandali, may tao sa loob, may dalawang babae. Napaisip ako, dalawang babae. Ang pagkakalam ko, ang pumasok doon, walang iba kundi si Sis Carol and si Sis Grace. Ang labot ako ngayon, hanggang kinikilabutan ako pag naaalala ko. Pero yung appearance ng matandang ibang lahi, nakangiti, nakaputi siya eh, nakangiti, masaya. Para bang nakahanap siya ng kakwentuhan niya o yung tipong long last nakita ko at may nakakabinig sa akin. And then, sabi niya ganun sa akin, parang niyaya niya ako na umupo. Ako naman, sumunod din naman ako. Umupo ako, may kape, tapos siya karap ko. Parang normal lang na nakikipagkwentuhan siya sa akin, na nagpakilala siya sa akin, sinabi niya yung first name niya, kung tagasan siya. Then, napag-alaman ko, bigla ako naalala yung sinabi ko na, sige, magkwento ka sa akin. O anong man gusto mong sabihin mo sa paraan na gusto mo. Parang literally niya ginawa at dinaan niya ako sa panaginip or ano man yung process, hindi ko ma-explain kung ano yung ginawa niya. Basta't ang naintindihan ko, literally niya na ginawa yung huling sinabi ko. In short, napakinggan niya ako. Maganda dinig niya yung sinabi kong reaction na peripheral view na nakatayo ko sa loob ng CR, nandun siya nasa gilid. Nagsabi ko noon, naalala ko na, sige, kung naman yun, sabihin mo na sa susunod, pakikinggan kita. Literally na dinig niya ako. So ang ginawa niya, dinaan niya ako sa panaginip. Then eto na, tinanong ko siya, ano ba nangyari sa'yo? What happened, Baba? Sabi ko sa kanya. Kasing Baba, patumbas ng saltayan ng tatay sa kanila. So, sabi niya, hinawakan niya yung dibdib niya. Inatake ko. Yun ang kinamatay ko. So, in short, alam niya yun nangyari sa kanya. Pero, ano yung nag-hold back sa kanya? Ba't hindi siya umaalis dun sa lugar? Then, nagtanong uli ako. Sabi ko, bakit hanggang ngayon nandito ka pa? Sabi ko na sa kanya. So, yung conversation namin, hindi ko rin ma-explain kung paano kami nagkakaintindihan.
sa ganong usapin. Basta, kumbaga spiritual eh, parang ganun eh. Walang boundaries yung salita o ibang lengguwahe or parang walang ganun eh. Kasi nagkakaintindihan kami in the sense, para kami magharap lang na nagkukwentuhan, yung nagkakape, ganyan. Kwento siya, tinanong ko siya. Sabi ko, bakit, alam mo palang inatake ka? Bakit nandito ka pa? At hindi ka pa umaalis? Inuulit ko yung tanong na yun sa kanya. Pag nakadalawang beses ako. Una, parang alanganin siya sumagot. Hanggang sa sinabi niya sa akin, kasi nakasanayan ko na rito eh. Parang hinahanap ng katawan ko yung lugar. Ito kasi yung huling pinuntahan ko bago ako mawala. Yun ang sabi niya. So yung soul, doon ko naintindihan na masyado siyang attached dun sa coffee shop kasi tambay siya dun. Ano yun? Tumatambay yung soul doon. Kasi yun yung last moment na alam niya na buhay siya. Pero nung nakausap ko siya, hinawakan niya yung dibdib niya, nabanggit ko rin, naalala ko na, sinabi ko sa kanya, hindi kaya inatake ka. Then sa kanya na-recognize na sinabi nga niya na inatake ako. Parang gano'n. So nung habang nag-uusap namin ganyan, so alam niya na ganyan, naalala niya na yung nangyari sa kanya. Yun lang pala yung way. Yun lang pala yung paraan. Kaya pala siya nakangiti na sa akin, nangingilabot talaga ako. Grabe, hanggang kilabot ko buong katawan. Kasi habang ko inikwento ko to, nare-realize ko, yun pala kailangan ng mga soul. Especially yung mga soul na hindi nila alam yung nangyari sa kanila. Parang needed natin na malaman nila o sabihin sa kanila na sila'y wala na. At ganun yung nangyari sa kanila or what. O sadyang kunyari, kung ikaw may gift, kailangan mo, kung nakikita mo sila, kailangan mong i-recognize na sila'y wala na, soul na lang sila, kailangan nilang umalis na, kailangan nilang pumunta na sa liwanag. Hindi sila pwedeng manatili ng parang earthbound na parang soul na ligaw o nakalutang lang, parang ganun. Then sabi ko, yun pala yung paraan. And I was very thankful kay Lord kasi ginamit ako ng Panginoon para palayain yung kaluluwa na yun sa loob ng coffee shop. At nung sinabi ko sa kanya na, sige na, alis na ako, pabalik na ako sa katawan ko, at ikaw, sabi ko, alam ko masaya ka na. Alam ko naramdaman mo na at nakita mo na yung liwanag. Ngayon, kaya pala siya sumunod sa akin sa bahay at daanin niya ako sa panaginip. Just want to say thank you. Para sabi kong ganun, ang sarap sa pakiramdam. Solid pala sa pakiramdam na may ganung eksena kahit sa panaginip o dahil dun sa soul na yun. I don't know kung maniniwala kayo or what. Maniwala man kayo sa hindi, yun yung eksena. At nung sabi niya sa akin, I just want to say thank you. And I'm happy. I have to go now. Sabi niya ganun. Biglang may liwanag sa harapan ko na nanggaling sa parang from the backside, lumipat yung liwanag na yun papunta sa harapan. And then, nilagpasan niya ako. Yung eksena na yun, it makes sense. Nung minulat ko yung mata ko ulit at tinignan ko yung rilo ko, sabi ko ganun, 10 minutes pa lang ako nakakaidlip. Ano yung nangyari? Sabi ko ganun. Then na-realize ko, sabi ko, sarap sa pakiramdam, solid. Nakatulong ako sa soul. Sabi ko, kung sino ka man, you are blessed. Kasi napahimpulutan kang bitbiting ko para makatawid na. And ginamit ako ng liwanag para sa kanya. Siguro for me, kung nung nabubuhay yun, siguro na mabuting tao siya. Kasi napakadali para sa kanya
Yung gano'ng eksena at hindi ko naramdaman yung parang yung paghihirap, yung sakit sa katawan, yung kabigatan ng spiritual, wala akong gano'ng naramdaman, eh. Mas naramdaman ko yung puno siya ng pasasalamat, yung soul. Puno siya ng pagmamahal, puno siya ng pag-unawa. It so happen lang talaga, parang nakamarka siya dun sa coffee shop na yun dahil yun na nakasanayan niya, yun yung last moment niya. Pero pag pala napabatid mo sa kanila, napaalam mo sa kanila na sila'y wala na, soul na lang sila at may nangyari nga na gano'n na eksena, nakikinig din pala sila. And it makes sense para sa akin na mas naging malawak ang pag-iisip ko sa mga ganong kaluluwa na ligaw. And sa mga kaluluwang parang, alam mo yung parang walang malay na sila'y wala na. Marami kasing ganong eksena na kinatatakutan, na kinakabahala ng mga tao. Na pag nagparamdam yung isang kaluluwa o yung soul, nakita nila parang may dahilan pala, may rason kung bakit sila nagpaparamdam o nagpapakita. And alam ko rin na there are times, di ba, pag nilipat ka ng bahay o may pupunta kang certain place, meron kang pakiramdam parang hindi ka at ease, na parang bang ang bigat sa pakiramdam. O may kasama kang nakatingin sa'yo o yung tipong naghihintay sa'yo at may mga bagay nangyayari hindi maganda. May mga cases palang ganun. Kasi, let's say sa isang bahay, parang bagong lipat ka, kung yung soul na yun, dun nakatira at napaka valuable nun sa kanya yung mahalaga sa kanya yung place na yun, yung bahay na yun, at ikaw ay bagong lipat. At kung nandun siya, iisipin niya, bigla kang pumasok sa bahay niya. Trespassing ka, parang ganun eh. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko rito? Ganun yung parang eksena eh. Kaya ang nagiging dating natin sa kanila, para tayo magnanakaw or invaders na tinatawag, yung nag-i-invade ka ng privacy nila or what, kasi hindi nila alam. Hindi sila, para bang ang dating sana may masama kang intensyon o kung ano pa man, no? Na hindi okay sa soul. So yun pala yung magiging paraan mo if ever na gano'n ang pakiramdam mo na kailangan mong sabihin, kailangan mo i-verbalize somehow at ipagdasal sila, oh, ako na ang titira dito, nandito na ako, ganyan ganito. Kung ano man yung unfinished business mo rito, pinaalam ko sa'yo na ikaw needed mo ng pumaitaas, punta ka na sa liwanag. Kumbaga, yung ganong eksena, now I know yung rason kung bakit na may mga kaluluwa na nalapit at nahingi ng tulong. And for this story, itong nangyari nito, mahirap baliin yung storyang ito dahil may patunay at nandiyan yung nakaranas. Lalo na kung ang bata nakakita. Di ba nga may kasabihan tayo na ang batang musmus, hindi yan magsisinungaling at magsasabi yan ng katotohanan. And I don't believe with that, lalo kung ang batang yun may gift. At yung nagkataon sa Simon, ay isa yan sa mga batang may gift na ginaguide ko. And I was so blessed na maging mentor dun sa bata. So, ang aral dito is, ano man yung na-encounter natin, patungkol sa kaluluwa o sa spiritual, ipaalam mo na pinagdadasal mo sila. Ipaalam mo na darating yung time na needed na nila magpahinga at pumaitaas. So again, ang kwentong ito ay mag-iiwan sa inyo ng paalala na sana isama na po natin sila sa panalangin at ipagpasalamat natin na hanggang ngayon nandito pa tayo. So God bless everyone. Once again, this is your host, Robert. Walking to the lights. Again, sa magandang kwentuhan muli ang natapos natin. So maraming salamat po sa ngayong gabi and enjoy. Thank you.
So guys, natapos natin itong podcast na ito, itong kwento na ito, together with Simon sa istorya niya na nakita niya. But, syempre, bago natin to magpaalam ng tuluyan, as I said, may humahabol biglang, hindi ko na-expect biglang sumilip sa akin. So sabi ko, tara, join with me. And ayun, napaintulutan naman ng parents niya and tuwan-tuwa yung parents niya to be my first guest. Yan. First guest natin sa ating Walk Into the Lights, this 8 years old boy, si Simon. So Simon, please come and make a little story and testimony about what you experienced. Okay. Hello guys, so my name is Simon Zedri Cantonay and I'm 8 years old. So Simon, my first question, paano mo nakita? Ano yung nakita mo? Like what? So I saw a employee going out of the bathroom and I thought it was just a normal employee that was just still inside, just waiting up her stuff. And then when he told me it was a spirit, I was super shocked because I didn't know that was actually just a spirit roaming around the coffee shop. Yeah, you're right. And I thought it was the old man, no? It's not about the employee, but what I told you is he's wearing the white dress at the same time. It's a very nice one, no? And mabilis ang kilos niya, di ba? Opo, ang bilis po. Going to bathroom to the counter of the coffee shop, right? Yeah. Then how do you feel seeing all those things? I feel like that when I see spirits, I'm not really scared of them because I'm very brave. Good. And you pray for them, right? Yes, I pray for them. Okay, that's good. You want to say to anyone? You want to say to your brother? Say hi. Hello, Kuya. And to your mom and dad? Hello, Mommy and Tatay. Okay, so thank you so much, Simon. And sa mga susunod pa nating episode, marami kong kwento and share natin yan. I've seen a lot of stuff. Yes, before. exactly. And so, you say goodbye. Bye, guys. Thank you so much. Have a Bye. good day. Bye.